Sa sandaling iyon, kusang nagsalita si Uyang Chen. Kung sino ang hindi tumupad sa kasunduan, kailangang umalis sa Tianhai. Magandang mungkahi iyan. Kung si Chen Chen ang magiging referee, sino ang mangangahas na hindi sumunod? Naghiyawan ang mga tao. Ang iba ay nagsisigawan din bilang suporta. Pagkatapos ay tiningnan si Chen ng may mapanuyang tingin, na para bang sigurado silang matatalo siya. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xu Baoshi. Mapapuot sa kanya si Uyang Chen. Kalahati na ang tagumpay niya. Mayabang siyang sinabi, pumili ka ng kahit anong kabayo. Pwede kitang pahiramin. Hindi na kailangan. Mas gusto kong direktang tuparin ang kasunduan. Pagkasabi nito, itinaas ni Chen ang kanyang kamay at pamitik. Nang marinig ito ng mga tao, natigilan sila. Direktang tuparin ang kasunduan. Ibig sabihin, sumusuko na siya. Ganoon din ang naisip ni Uyang Chen. Inakala niyang hindi magaling sumakay ng kabayo si Chen kaya gusto na niyang umatras. Nanatili siya dahil sa pera. Kahapon, narinig niyang tinanggihan nito ang 1,000,000. Akala niya'y may dignidad ito. Lumalabas na kaunti lang pala ang tinanggihan. Sa sandaling iyon, hihihi, umalingaw-ngaw ang hirit ng Fergana horse. Sa gitna ng pagkatakot, tumayo ang kabayo sa dalawang paa nito. Na ikinagulat ng lahat, halos mahulog si Xu Baoshi. Gulat na gulat din siya. 3 taon na niyang inaalagaan ang kabayong ito. Matagal na niya itong napapaamo. Galit niyang hinigpitan ang renda at malakas na hinampas ang latigo. Tigil, kailangan ko pang makipagkumpitensya. Gayunpaman, habang lalo niya itong hinahampas, lalo itong tumatalon. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Chen. Sa mga taon na kasama niya ang kanyang guro sa bundok, sumakay siya ng tigre, itim na oso. Ang pagsakay ng kabayo ay maliit na bagay lang. Sa sandaling iyon, muli siyang pamitik. Nang marinig ang pitik na ito, lalong nagwala sa pagtalon ang Fergana horse. Ilang saglit lang, nahulog si Xu Baoshi mula sa likod ng kabayo at bumagsak ng malakas sa lupa. Ginoong Xu, kapatid na Baoshi, nag-aalalang tumakbo ang mga tao palapit. Ngunit bago pa sila makalapit, isang mas nakakagulat na eksena ang nangyari. Ang Fergana horse ay lumakad papunta kay Xu Baoshi. Yumuko ang 2 paa sa harap, at sumakay sa kanya. Noon pa man, tao lang ang sumasakay sa kabayo. Ngayon, ang eksena ay kabayo ang sumasakay sa tao. Ikaw ang may gawa ng kalokohang ito. Pinakamabilis na nag-react si Uyang Chen. Puno ng pagtataka ang mukha habang tinitingnan si Chen. Hulaan mo. Kalmadong ngumiti si Chen at sumagot. Tinamad akong sakyan siya, kaya ipinalit ko na lang ang kabayo. Referee, tandaan mong 10 minuto. Ha, bantayan mong mabuti. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Natulala ang mga tao habang tinitingnan siyang umalis. Walang sino man ang inaasahang may ganito siyang kakayahan. Alis, sumisigaw si Xu Baoshi. Sinusubukang itulak ang kabayo. Ngunit ang kabayong ito ay higit sa 1,000 kilo ang bigat. Hindi niya ito kayang itulak. Nakahiga siya sa lupa. Tinitingnan si Chen na umalis. Nag-aapoy sa galit ang kanyang puso. Sumigaw siya, bumalik ka. Hindi pa tayo naglalaban. Kinagat ni Uyang Chen ang kanyang labi. Puno ng komplikadong emosyon. At sinabing, kaya niyang kontrolin ang kabayo mo. Talo ka na. Pagkasabi nito, hindi na mamalayang namula ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang umalis. Ang iba ay natulala rin habang tinitingnan ng Fergana horse na nakasakay kay Xu Baoshi. May interes ba ito kay Xu Baoshi? Sa kabilang banda, pagkalabas pa lang ni Chen sa Tianhai racetrack, may nakita siyang isang taong papalapit. Bakit ba ang kulit ng batang ito? Naghanda siyang magpanggap na hindi ito nakita at lumiko sa ibang daan. Sandali, namumulang nagsalita si Chi Chanjiao. Kahapon, nang marinig niya ang sinabi ni Boss Wang, naramdaman niyang ito na ang pagkakataon. Ano man ang mangyari, hindi niya ito maaaring palampasin. Huminto si Chen. Hindi masaya ang mukha. Nasa loob ako ng tarangkahan. Nasa labas ka ng tarangkahan. Posible bang sinusundan kita papunta sa racetrack? Ngayon, ako ang lumapit sa iyo. May kailangan akong tulong mula sa iyo. Pagkasabi nito, lalong namula ang mukha ni Chi Chanjiao. Hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na kakailanganin niya ang tulong ni Chen. Nang makitang hindi ito naparito para manggulo, nakahinga ng maluwag si Chen at tumanggi. Walang oras. Nainis si Chi Chanjiao. Naloko mo na si Uyang Chen. Kaya hindi mo na ako kailangang sundan. Di ba? Pagkatapos, kumuha siya ng isang bank card at sinabing, may 200.000 dito. Sumama ka sa akin minsan. Kahit na naloko mo si Uyang Chen, darating din ang araw na mahahalata ka niya at aasikasuhin ka. Dapat mong isipin ang iyong kinabukasan. Nang marinig ang mga salitang ito, natawa si Chen.
Bakit ba ang mga tao rito ay mahilig gumamit ng pera para mang-insulto? Para bang napakayaman nila, kaya inihagis niya ang card na ibinigay ni Xu Baoshi kanina at sinabing, "May 2 milyon dito. Kunin mo ang pera at lumayo ka sa akin." Natigilan si Chi Chonjiao nang tamaan siya ng card. 2 milyon. Pagkatapos, halos sumabog siya sa galit. Hindi ba't naloko mo lang ang anak ng pinakamayamang tao? Anong ipinagyayabang mo? Ngunit dahil bagong takeover pa lang niya ang kumpanya. Pilit na ngumiti si Chi Chonjiao. Chen Ping'en, nagkaroon tayo ng kasunduan sa kasal. Sa pagkakataong ito, parang awa mo na. Tulungan mo lang ako ngayon. Bukod sa 3 beses na ipinangako kong tutulungan ka noong kinansela natin ang kasal. Tutulungan pa kita ng 3 beses. Parang awa mo na. Kumunat ang noo ni Chen. Agad niyang pinagmasdan ang ekspresyon ng mukha nito. Wala naman itong malubhang sakit. Medyo hindi lang regular ang regla. Bakit naman siya aabot sa puntong wala nang magawa? Nang makitang nag-aalangan si Chen, sinamantala niya ito at nagpatuloy. Bilang paggalang sa ating kasunduan sa kasal. Tulungan mo lang ako minsan. Kailangan ko lang makipagkita kay Boss Wang. Pagkasabi nito, nagmukha pa siyang kaawa-awa. Lumalabas na makikipagkita lang sa tao. Sumagot si Chen. Sige, ngayon lang ito. Wala nang susunod pa. Ang sasakyan ko ay narito. Agad na natuwa ng husto si Chi Chonjiao. Mabilis siyang lumakad papunta sa Maserati. Binuksan ang pinto ng kotse na parang isang tsuper. Sa likuran, hinabol ni Uyang Chen si Chen mula sa racetrack. Gustong linawin ang kanyang pagkatao. Ngunit pagdating niya roon, isang malabong anino na lang ang kanyang nakita. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Kumusta na? Nalinaw mo na ba? Puno ng pag-aalala ang boses ni Uyang Hai sa telepono. Saglit na nag-isip si Uyang Chen at nag-analisa. Mukhang wala naman siyang pagkatao. Itay, bumalik siya dahil sa 2 milyon. Pagkatapos ay ikinwento niya ang buong pangyayari. Sa Zizhou Manor, malamig na ngumiti si Liu Yemei. Akala ko pa naman malalim ang kanyang pinagmulan. Dahil sa 2 milyon, bumalik na siya para makipagkumpitensya. Lumalabas na kahapon, minamaliit niya ang ibinigay ko. Paulit-ulit na malamig na ngumiti si Liu Yemei. Kung walang mangyayaring kakaiba, malamang na nakilala niya si Zhang Longwang sa kulungan o minsan siyang iniligtas nito. Wala naman siyang gaanong kakayahan. Akala ko pa naman. Aasa ako sa kanya para ayusin ang kooperasyon sa pamilyang Ye mamayang gabi. Mukhang ngayon, kailangan ko nang umasa sa sarili ko. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Uyang Hai. Ang pagpapayo ko kay Zhang Longwang ay hindi lang basta paggalang. Sa halip na manghula, mas mabuting direktang tanungin si Zhang Longwang. Nang masabi, agad siyang tumawag kay Zhang Kangding. Zhang Longwang, ako si Uyang Hai. Paumanhin sa abala. Ano ang kailangan mo? Malamig na sumagot si Zhang Kangding. Pilit na ngumiti si Uyang Hai at sinabing, ganito kasi, ang totoo, ang aking anak na babae at si Chen Ping'en ay may kasunduan sa kasal. Ngunit ito ang unang pagkakataon kong makilala si Chen Ping'en. Hindi ko gaanong naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko alam kung maaari bang magbigay ng kaunting paliwanag si Zhang Longwang. Kung hindi nabanggit ang kasunduan sa kasal, marahil ay hindi magsasalita si Zhang Kangding. Gaya ng inaasahan. Nang marinig ni Zhang Kangding ang 2 salitang, kasunduan sa kasal. Agad na nagbago ang kanyang ugali. Bigla siyang tumayo. Sila pala ay magkapamilya. Kaya pala kahapon sinabi ni Chen Ping'en na bahala na siya. Kung basta-basta siyang kikilos, hindi masukat ang magiging kahihinatnan. Nagmamadali siyang ngumiti at sinabing, ganun pala, kapatid na Uyang. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado sa tunay na pagkatao ni Ginoong Chen. Isang kaibigan lang ang humiling sa akin na tulungan siya. Siyempre, hindi sasabihin ni Zhang Kangding na ito ang Hallmaster. Ang pagkatao ng Dragon God Hall ay hindi maaaring ibunyag. Nahinuha ni Uyang Hai na ang kaibigang ito ay tiyak na may mataas na katayuan. Kung hindi, bakit ganoon ang ugali ni Zhang Longwang? Ngunit paano nakilala ni Chen Ping'en ang taong ito? Kaya nagtanong siya nang may pag-iimbestiga. Ang kaibigang ito ba ay dating nakulong? Tama ka, kasalukuyan pa rin siyang nasa kulungan. Nang marinig ni Uyang Hai ang sagot na ito, bigla siyang natauhan. Ganun pala. Hindi napigilan ni Liu Yemei na nasa tabi na mangutya. Kita mo na, tama ang hula ko. Si Chen Ping'en ay isa lang hamak na tao. Ang iba lang ang magaling. 3 taon siyang nakulong. Malamang araw-araw siyang naglilinis ng banyo para makuha ang loob ng iba. Tumango rin si Uyang Hai bilang pagsang-ayon. Sa huli, si Chen Ping'en ay wala pa ring tunay na lakas. Isa lang siyang hamak na taong umaasa sa lakas ng iba. Sandali, sa sandaling iyon. Narinig ni Zhang Kangding ang sinabi ni Liu Yemei at nagulat na nagtanong. Anong sinasabi ninyo?
Si Chen Pingan ay dating nakulong at 3 taon lang siyang nakakulong. Samantala, sa isang tea house, nakipagkita si Chen kay Boss Wang. Si Boss Wang ay napakamagalang. Yumuko ng malalim bilang pagbati. Nakangiti niyang inabot ang kontrata kay Chi Chonjiao para pirmahan. At ito pa ay isang eksklusibong kontrata sa supply. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, maingat na nagtanong si Boss Wang. Ginoong Chen, mamayang gabi, ang binibini ng pamilyang Ye mula sa Imperial Capital ay magdaraos ng isang pagtitipon. Pupunta po ba kayo? Sa kanyang puso, kung si Chen ay maaaring maging kagalang-galang na bisita ni Ouyang Hai. Tiyak na isa siyang malaking tao. Marahil ay kilala pa niya si Ye Yaoqing. Kung matutulungan siya ni Chen na magsabi ng ilang mabubuting salita, maaari na siyang umasenso. Dumating na pala siya. Natigilan si Chen. Ang bilis naman. Ngumiti siya at sumagot. Siyempre pupunta. At saka, kailangan kong pumunta. Nang marinig ito, nagumapaw sa saya ang puso ni Boss Wang. Tunay ngang magkakilala sila. Ngunit maraming salita ang hindi maaaring sabihin ng basta-basta. Hintayin na lang niyang makita si Chen kasama si Ye Yaoqing mamayang gabi. At natural na lang naagos ang kanilang relasyon. Ginoong Chen, kung gayon, hindi na po ako mag-aabala. Magkita na lang po tayo mamayang gabi. Huminto sandali si Boss Wang at muling nagsalita. Makakaasa po kayo. Sisikapin kong asikasuhin ang negosyo ng pamilyang Chi. At hihingi rin ako ng tulong sa mga kaibigan. Mauuna na po ang hamak na lingkod. Boss Wang, ihahatid ko po kayo. Masayang-masaya rin si Chi Chonjiao. Pagkatapos ihatid si Boss Wang, napansin niyang hindi naman pala ganoon kasama si Chen. Sa katunayan, naramdaman niyang medyo interesante ito. Sinabi niya, hindi halatang magaling ka rin palang magpanggap. No, uminom si Chen ng isang lagok ng tsaa at nagulat na nagtanong. Ano ang ipinapanggap ko? Sumimangot si Chi Chonjiao at sumagot. Pupunta sa party ng binibining Ye. Tapos sasabihin mo pang syempre pupunta. Kailangan mong pumunta. Ang ganyang klaseng party. Kahit ako wala akong karapatan. Lalo ka na. Hindi ka naman manugang ni Ouyang Hai. Kahit na ganoon, isa ka lang namang manugang na nakikitira. Hindi ka nila papayag ang pumunta. Sa kanyang mga mata, lahat ng tungkol kay Chen ay pagpapanggap. Pati na ang kanyang kasalukuyang tindig. Nang marinig ito, hindi makapagsalita si Chen. Ang babaeng ito ay palaging may hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Na para bang sa buong kalawakan. Siya lang ang pinakamagaling. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa. Tumayo, at sinabing, tapos na ang trabaho. Maaari na tayong umalis. Umikot ang mga mata ni Chi Chonjiao. Medyo hindi masaya ang mukha. At sinabing, syempre maaari, nakalimutan ko. Kailangan mo pa palang bumalik para maging aso ni Ouyang Chen. Ngunit paaalalahanan kita. Alam ng buong Tianhai na si Ouyang Chen ay mayabang at malamig. Walang sino man ang nakakakuha sa kanya. Baka ginagamit ka lang niyang pananggalang. Mag-ipon ka ng kaunting pera. Baka isang araw sipin ka niya at wala ka nang makain. Nang marinig ang mga salitang ito, sobrang na-speechless si Chen. Mabilis siyang umalis. Sumunod nang malapit si Chi Chonjiao. Sumisigaw. Ang mga sinasabi ko ay pawang mabubuting salita. Tandaan mo yan. Pagkalabas pa lang nila ng tea house, 2 malalaking SUV ang huminto mismo sa harap nila. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng kotse. At 8 matipunong lalaki na may dalang mga pamalo ang bumaba. Takot na umatras ng 2 hakbang si Chi Chonjiao. Ang pinuno ng grupo ay isang kalbong lalaki. Hindi siya bumaba ng kotse. Nakaupo siya sa passenger seat. Binuksan niya ang bintana ng kotse. Puno ng paghamak ang mukha. At nagtanong, ikaw ba si Chen Pingan? Ako nga, bago pa makasagot ang kalbong lalaki. Isang matipunong lalaki ang galit na nagmura. Bulag ba ang mata ng aso mo? Kahit si Kalbong Liu hindi mo nakikilala. Tapos mangangahas ka pang magtanong. Nang marinig ang pangalang Kalbong Liu, nagmamadaling umiwas ang mga tao sa paligid. Pati si Chi Chonjiao ay namutla sa takot dahil sa pangalang Kalbong Liu. Tiningnan ni Chen ang sitwasyon sa paligid. Sobrang nalilito. Bakit takot ang lahat sa kanya? Napakagaling ba niya? Lihim na sinulyapan ni Chi Chonjiao si Kalbong Liu. Nanginginig ang boses na sinabi. Hindi lang magaling. Siya ang Hall Master sa ilalim ng emperador ng Underworld na si Zhang Longwang. Sa Underworld, siya ay pangalawa sa isa. At nakatataas sa 10,000. PFFT. Natawa si Chen sa pagpapakilala ni Chi Chonjiao. Kailan pa naging karapat-dapat ang isang hamak na tulisan sa pariralang, pangalawa sa isa. Nakatataas sa 10,000. Nang makitang tumatawa si Chen, nanlisik ang mata ng matipunong lalaki sa tabi at galit na sumigaw. Anong tinatawa-tawa mo? Muling nanigas sa takot si Chi Chonjiao. Nagmamadali siyang nagpaalala. Huwag kang tumawa. Mag-ingat ka sa ugali mo.
Ang mga taong ito ay lahat sangkot sa underworld. Hindi mo alam kung gaano karaming dugo ang nasa kanilang mga kamay. Kapag ginalit mo sila, walang magandang kahihinatnan. Wala lang. Itinigil ni Chen ang pagtawa. Bilang paggalang sa magandang ipinakita ni Zhang Kangding nitong mga nakaraang araw. Dapat siyang magdagdag pa ng ilang salita. Nagtanong siya, may kailangan ba kayo sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita ng matipunong lalaki ang mayabang na ugali ni Chen, itinaas niya ang kanyang armas at akmang aatake. Sandali, sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Kalbong Liu. Malamig siyang sinabi, nakita mo ako pero hindi ka natatakot. Tunay kang isang magiting na tao. Ako ay isang taong nagpapahalaga sa talento. Bibigyan kita ng pagkakataon, maging tauhan ko, at makakaligtas ka sa kapahamakang ito. Pagkasabi nito, agad na sinabi ng iba, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Binibigyan ka ng pagkakataon ng boss. Lumuhad ka na at magkautaw. Kung makakasama ka sa boss, siguradong magkakaroon ka ng masaganang buhay. Nang marinig ito ni Chi Chuanjiao, kumaibat ang gilid ng kanyang labi. Sa kanyang puso, gusto niya sanang mas kaunti ang pakikisalamuhan ni Chen sa kanila. Ngunit naisip niya rin, kung magiging tao ng underworld si Chen, maaari siyang humingi ng tulong dito kung magkakaroon ng anumang problema sa hinaharap. Kaya pinayuhan din niya ito. Chen Pingen, ito na ang pagkakataon mong hindi na umasa sa iba. Dapat mong sunggaban ito. Magbigay-pugay ka na sa boss. Sinulyapan siya ni Chen at pagkatapos ay tumingin kay Kalbong Liu. Kalmadong sinabi, gusto mong maging tauhan kita? Pwede, pero iminumungkahi kung kontaken mo muna si Zhang Kangding. Tanungin mo kung nangangahas siyang tanggapin ako bilang tauhan. Pagkasabi nito, agad na tumahimik ang paligid. Zhang Kangding, Zhang Longwang, naghahanap ka ng kamatayan. Muling itinaas ng matipunong lalaki ang armas sa kanyang kamay. Sandali, tinawag siya ni Kalbong Liu pabalik. Maingat niyang sinuri si Chen mula ulo hanggang paa. Ang karaniwang tao, kapag narinig ang pangalan niya, ay nanginginig na sa takot. Ang taong ito ay hindi natatakot, at nangangahas pang direktang banggitin ang pangalan ni Zhang Longwang. Maingat na nagtanong si Kalbong Liu, kilala mo ba si Longwang? Kalmadong sumagot si Chen, tanungin mo kung kilala niya ako. Nagulat na huminga ng malalim ang mga tao sa paligid. Ang taong ito ay talagang may pinagmulan. Ang matipunong lalaki na akmang aatake ay nagsimula na ring kabahan. Kinakabahang naisip ni Chi Chuanjiao. Talaga bang kilala niya si Zhang Longwang? Sa sandaling iyon, nakakonekta na ang telepono. Hindi na malamig ang ugali ni Kalbong Liu. Maingat siyang nagtanong, Longwang, abala po ba kayo? Magsalita ka na. Medyo naiinis si Zhang Kangding. Kakarinig lang niya mula kay Ouyang Hai tungkol sa pagkatao ni Chen Pingen. Kaya masama ang kanyang pakiramdam. Tinawag siyang kagalang-galang na bisita ng Hallmaster. Akala niya'y galing ito sa isang malaking pamilya. Hindi niya inaasahang isa pala itong tagalinis ng banyo sa kulungan. Bagamat sinabi ng Hallmaster na kailangan siyang asikasuhin, hinding-hindi siya maaaring personal na maging tsuper. At isinara pa ang buong airport. Tunay na isang kahihiyan. Opo, 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 nagmamadaling sumagot si Kalbong Liu. May isang tao ritong nagngangalang Chen Pingen. Pinatatanong niya sa inyo kung kilala niyo ba siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Chi Chuanjiao. Kung talagang kilala ni Chen Pingen si Zhang Kangding, mas magiging madali ang kanyang negosyo. Nang marinig ni Zhang Kangding ang pangalang ito, galit siyang tumayo, nag-aapoy ang kanyang puso. Si Chen Pingen, nangangahas pa siyang sumuong sa panganib. Sino ba siya para kailangan ko siyang kilalanin? Bakit siya nasa iyo? Pag-ulong na sinabi ni Kalbong Liu. Pinapapilay ni Ginoong Xu Baoshi ang dalawang binti niya. Saglit na nag-isip si Zhang Kangding. Nagpasya siyang huwag makialam. Sa hinaharap, kung babanggitin ito ng Hallmaster, hihingi na lang siya ng tawad. Malamig siyang sinabi, pilayin mo siya. Saka ibinaba ang telepono. Nanliit ang mga mata ni Kalbong Liu habang tinititigan si Chen. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Anong sabi ni Longwang? Sabik na nagtanong si Chi Chuanjiao. Sabi, pilayin ka. Biglang naging napakalamig ang boses ni Kalbong Liu. Bata, nangangahas kang lokohin ako. Akala ko bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, hindi lang ang dalawang binti mo ang pipiliin ko. Puputulin ko rin ang 4 mong paa. Ano? Takot na sumigaw si Chi Chuanjiao. Puno siya ng pag-asa. Hindi niya inaasahang ganito ang magiging resulta. Natigilan din si Chen at nagtanong. Sinabi ni Zhang Kangding na pilayin mo ako. Malamig ang mukha ni Kalbong Liu. Sabay-sabay na kumilos ang 8 matipunong lalaki. Ang malamig na liwanag ay direktang tumutok sa kanyang mga vital points. Blag, blag, blag. Gayunpaman, sa loob lang ng ilang segundo, lahat ng 8 matipunong lalaki ay lumipad palikod.
Gumulong sa lupa habang sumisigaw sa sakit. Ang ganitong antas ng manlalaro ay hindi pa nga kasing husay ng 4 na gwardya kahapon. Natulala ang mga dumadaan. Natigilan ang mga receptionist. Ganap na natulala si Chi Chonjiao. Hindi niya man lang nakita kung paano kumilos si Chen. Sa sandaling iyon, medyo hindi makapaniwala si Chen. Muli siyang nagtanong, talaga bang sinabi ni Zhang Kangding na pilayin mo ako? Hindi pinansin ni Kalbong Liu ang tanong ni Chen. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. At nagngangalit na sinabi, lumalabas na isa kang martial artist. Kaya pala hindi ka natatakot. Sayang lang at ako ang nakaharap mo. Hindi pa natatapos ang kanyang salita. Sumuntok na siya diretso sa mukha ni Chen. Bilang hallmaster ng emperador ng underworld. Ang posisyong ito ay nakamit sa pamamagitan ng bawat suntok. Naalala niya noong unang panahon. Tinulungan ni Shikuan si Zhang Longwang na sakupin ang 3 kalye. Walang kapantay ang kanyang lakas. Pak! Isang malakas na sampal ang biglang umalingaw-ngaw. Nagtanong si Chen. Tinanong kita, sino ang nagsabi sa iyong gumanti? Natigilan si Kalbong Liu. Ang kanyang kamao ay nakataas pa rin sa ere. Ngunit ang kanyang mukha ay nasampal. Pak! Muling sumampal si Chen at sinabing, ako. Blanko ang tingin ni Kalbong Liu. Pak! Huling sampal ni Chen. At direktang tumalsik si Kalbong Liu. Tamad na siyang makinig sa kalokohan nito. Bumagsak si Kalbong Liu sa lupa. Hindi makabangon. Walang tigil sa pag-ubo ng dugo. Lumingon si Chen kay Chi Chonjiao at nagutos. Dalhin mo ako kay Zhang Kangding. Samantala, sa KTV Longting, ang pinakamarangyang lugar ng libangan sa Tianhai City. At isa rin sa mga ari-arian ni Zhang Longwang. Sa loob ng pribadong silid na may pangalang Earth, nagkukumpulan ang mga lalaki at babae. Si Xu Baoshi ay nakaupo sa gitna. Namumula ang mga mata. Walang tigil sa pag-inom ng alak. Hinihintay niya ang balita mula kay Kalbong Liu. Sa buong Tianhai, pati na sa mundo ng karera ng kabayo. Karaniwan lang ang taong sumasakay sa kabayo. Ngunit siya, sinakyan ng kabayo. Tunay na isang malaking kahihiyan. Kapatid na Baoshi, huwag ka nang uminom. Masama yan sa kalusugan. Maingat na payo ng isang babae sa tabi. Iwinasiwas ni Xu Baoshi ang kamay at sumampal. Sumisigaw, umalis ka. Kailangan ko ba ng pakialam mo? Naniniwala ka bang papatayin kita? Agad na tumahimik ang babae na parang isang kulaglig sa taglamig. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Itay, sinagot niya. Isang malalim na boses ang narinig sa telepono. Alam ko na ang nangyari. Umuwi ka muna. Maghanda ka para sa pagtitipon ng binibining Ye mamayang gabi. Opo, itinulak ni Xu Baoshi ang upuan. Tumayo, at nagmamadaling lumabas ng pinto. Sa labas ng pinto, isang Maserati ang huminto, nang makita kung sino ang bumaba ng kotse. Agad na nanlisik sa galit ang mga mata ni Xu Baoshi. Chen Pingen. Hindi siya napilayan. Ano ba ang ginagawa ni Kalbong Liu? Tamad pansinin ni Chen si Xu Baoshi. Diretsong pumasok sa lobby. Ikaw. Ikinuyom ni Xu Baoshi ang kanyang mga kamao. Gustong sumugod at makipaglaban. Ngunit alam niyang hindi siya kalaban. Sa sandaling iyon, napansin ng kanyang mga mata si Chi Chonjiao na kabababa lang ng kotse. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Agad na nagbago ng ekspresyon at ngumiti. Magandang binibini. Kumusta ka? Kaibigan ka ba ni Pingen? Ako si Xu Baoshi, chairman ng Tianlong Group. Si Xu Tianlong ang aking ama. Maaari ba kitang makilala? Nang mailabas ang pagkakakilanlang ito, natigilan si Chi Chonjiao ng isang segundo. Pagkatapos ay agad na nasabik na sumagot. Ginoong Xu, kumusta po kayo? Matagal ko na po kayong hinahangaan. Ako si Chi Chonjiao, General Manager ng Chi Group. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Sa sandaling iyon, nakaakyat na si Chen sa itaas na palapag. Nakita niya ang pinto ng pribadong silid na may pangalang Heaven, na may 2 gwardyang nakabantay. Kung walang mangyayaring kakaiba, si Zhang Kangding ay tiyak na nasa loob. Akmang lalapit na sana siya nang biglang malamig na nagsalita ang gwardya. Sino ka? Ako si Chen Pingen. Medyo pamilyar ang pangalan sa gwardya. Sinulyapan niya ito at sinabing, maghintay ka. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa silid para magulat. Sa loob ng pribadong silid, si Zhang Kangding ay kumakanta sa gitna ng silid. Nang makitang pumasok ang gwardya, hindi masaya ang mukha na nagtanong. Anong nangyari? Longwang, may isang taong nagngangalang Chen Pingen sa labas na naghahanap sa inyo. Chen Pingen, siya na naman. Nagdilim ang mukha ni Zhang Kangding. Anong klaseng trabaho ang ginagawa ni Kalbong Liu? Malinaw na sinabi niyang pilayin si Chen Pingen. Ngunit hinayaan niya itong makatakas at nakarating pa rito. Paalisin mo siya. Sabihin mong wala ako rito. Naiintindihan ko. Ngunit pagtalikod pa lang ng gwardya,
Itinulak ang pinto ng silid at diretsong pumasok si Chen. Agad na sumigaw ang gwardya. Maghintay ka sa labas. Sino ang nagsabing maaari kang pumasok? Tamad pansinin ni Chen. Diretsong tiningnan si Zhang Kangding at nagtanong. Hindi mo ako gustong makita. At pinapapilay mo pa ako. Lalong naging pangit ang mukha ni Zhang Kangding. Isang hamak na 3 taon lang nakulong ay nangangahas na makipag-usap sa kanya ng ganito. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kamay. Senyales sa gwardya na huwag kumilos. Malamig siyang sinabi, may kailangan ka ba sa akin? Magsalita ka. Abala ako. Nagbago na nga ang ugali mo. Kalmadong sinabi ni Chen. Naitanong ko na ang tanong. Ayokong ulitin. Sumagot ka na agad. Nagmamadali rin ako. Agad na nag-apoy sa galit si Zhang Kangding. Biglang naging kasing lamig ng yelo ang hangin sa loob ng pribadong silid. Ngumisi siya at sinabing, hamak na tao. Inaasikaso kita dahil nakita kong naglilinis ka ng banyo para sa hallmaster kaya pinayagan kitang makipagkita. Pinakitunguhan kita ng maayos. Hindi ka marunong magpasalamat. Tapos humihingi ka pa ng sobra. Akala mo ba ako, si Zhang Longwang, ay walang init ng ulo? Ang isang hamak na taong tulad mo ay nararapat lang maging tauhan ng tauhan ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para puntahan ako rito? Biglang naintindihan ni Chen, ngunit tamad na siyang magpaliwanag. Mamayang gabi, pagkatapos kanselahin ang kasal kay Ye Yaoqing, aalis na siya sa lungsod na ito. Wala na siyang kinalaman dito. Casual siyang sinabi, kahapon, maganda ang ipinakita mo. Pinaligtas kita. Wala na tayong utang sa isa't isa. Pagkasabi nito, naghanda na siyang umalis. Tigil. Halos sumabog sa galit si Zhang Kangding. Siya ang emperador ng underworld. Kailan pa siya minamaliit ng ganito? Ang taong ito ay umaasa lang sa swerte para makilala ang hallmaster. Isang langgam na karapat-dapat ba? Kaya, puno ng galit siyang sinabi. Hamak na tao. Ang pasensya ko sa iyo ay umabot na sa hangganan. Bilang paggalang sa hallmaster, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka, magkautaw, at maglaho ka ng tuluyan. Kung mangangahas kang magsumbong, sisiguraduhin kong dudurugin ko ang iyong mga buto. Paano kung hindi ako luluhod? Kahit sa ang sulok ng mundo, papatayin kita. Pagkasabi pa lang nito, blag, kumislap ang anino ni Chen. Walang anumang magarbong kilos. Si Zhang Kangding ay malakas na tumama sa pader na 5 metro ang layo. Bago pa siya makababa, muling lumitaw si Chen sa harap niya. Isang kamay ang sumasakal sa kanyang leeg. Idiniin siya ng malakas sa pader. At nagtanong, gusto mo pa rin akong patayin? Swoosh! Napakabilis. Sa isang iglap, walang sino man ang nakapag-react. Boom! Natulala si Zhang Kangding. Para siyang tinamaan ng kidlat sa ulo. Takot na takot siyang tumingin kay Chen. Ang ganitong klaseng pagpapakumbaba ay naramdaman lang niya mula sa hallmaster. Hindi. Kahit ang hallmaster ay hindi kailanman nagbigay sa kanya ng ganito kalaking yali. Sino ba talaga siya? Nang makita ito ng gwardya, nanlambot din ang kanyang mga binti. Mabilis siyang tumalikod papunta sa pinto. Pinindot ang isang lihim na pindutan sa pader. Ding-ling-ling. Pagkapindot pa lang ng pindutan, agad na sa 8 KTV, 20 nightclub, at 14 na club na pag-aari ni Zhang Kangding sa buong Tianhe City. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang mga alarma. 26 na hallmaster ang sabay-sabay na nakatanggap ng balita. Daan-daang tauhan ang agad na kumuha ng armas at sumugod papunta sa Longting. Sa lobby ng unang palapag, masayang-masaya si Chi Chonjiao. Kakapalit lang niya ng numero ng telepono kay Xu Baoshi. Sinabi ng kabilang partido na kakain sila ng magkasama kapag may oras. Kung magkakaroon sila ng relasyon, tiyak na angat sa ibang antas ang negosyo ng Chi Group. Habang iniisip ito, bigla siyang nakarinig ng tunog ng alarma. Nagulat si Chi Chonjiao. Doon lang niya napansin na sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dinala niya si Chen Pingan para hanapin si Zhang Longwang. Ano ang tunog na ito? Muli siyang nakarinig ng tunog ng biglaang pagpreno sa labas ng pinto. Agad siyang tumingin sa labas. Nakita niya ang isang hilera ng mga sasakyan na huminto. Ilang dosenang mababangis na lalaki na may dalang armas ang sumugod papasok. Umakyat sa itaas na palapag. Nang maisip si Chen, nagulat si Chi Chonjiao. Nagmamadali siyang umalis sa KTV. Pagkalabas pa lang ng pinto, natulala siya sa eksenang nasa harap niya. Sa magkabilang gilid ng kalsada, isang prosesyon ng mga sasakyan na may nakaon na hazard lights at sirena ang sumusugod. Sa mabilisang bilang, hindi bababa sa 100. Pagkatapos, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng mga sasakyang ito. Daan-daang matipunong lalaki na may dalang armas ang dumagsa papasok sa Longting. At hindi pa rito natatapos ang lahat. Mas marami pang sasakyan ang sunod-sunod na dumating. Walang katapusan ng pila.
Kumikislap ang mga hazard lights habang sumusugod. Sumama si Chi Chonjio sa mga nanunood. Narinig niya ang mga bulungan. Narinig ko na tumunog ang alarma ni Zhang Longwang. Ang huling beses ay 10 taon na ang nakalipas. Posible kayang bumalik na ang taong iyon. Kinakabahang nagtanong si Chi Chonjio sa taong nasa tabi niya. Kuya, ano ang ibig sabihin kapag tumunog ang alarma? Misteryosong sinabi ng taong iyon. Noong unang panahon, sangkot din ako sa Jianghu. Kapag tumunog ang alarmang ito, ibig sabihin ay may isang manloloob na nagbabanta sa kaligtasan ni Zhang Longwang. Kapag narinig ang alarma, lahat ng hallmaster at tauhan ay agad na darating para tumulong. Tingnan mo, siguro mga 2,000 tao na yan. No, siguradong ang taong iyon na. Namutla ang mukha ni Chi Chonjio. Nang marinig ang pariralang, nagbabanta sa buhay. Namuti siya sa takot. Posible kayang si Chen Pingan ang nagbabanta sa buhay ni Zhang Longwang. Baliw ba siya? Puno ng pagkatakot ang mukha ni Chi Chonjio. Hindi siya sigurado kung makakaligtas ba si Chen. Saglit siyang nag-isip, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Xu Baoshi. Samantala, sa loob ng pribadong silid, binitawan na ni Chen si Zhang Kangding. Bagamat may intensyon siyang patayin ito, naisip niya ang sinabi ng kanyang guro. Ang pagpatay ay makakasira sa yin virtue at makakasama sa Fuk Bao. Kaya malamig siyang sinabi, ang parusang kamatayan ay maaaring patawarin. Ngunit ang kasalanan sa buhay ay mahirap takasan. Pagkasabi nito, malakas siyang sumipa, at tumalsik si Zhang Kangding palabas ng pinto. Sa sandaling iyon, mahigit 20 hallmaster na ang sumugod sa pasilyo. Nang makita ito, sumigaw sila sa gulat, Longwang. Sa sandaling iyon, napayuko si Zhang Kangding, walang tigil sa pag-ubo. Ang mga hallmaster sa paligid ay nag-aalalang lumapit. Ilang tao ang nagmamadaling sumigaw. Tulungan si Longwang sa likod. Ang iba naman ay sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga armas. Mga kapatid, sugurin niyo ang pinuno. Lumabas si Chen mula sa silid. Tiningnan niya ang siksik ang mga tao sa pasilyo at bahagyang ngumiti. Sa ganitong klaseng labanan, sanay na siya. Kalmado siyang nagtanong, solo o grupo. Lahat ay sabay-sabay na natigilan. Ang nangungunang hallmaster ay ngumisi. Hinigpitan ang hawak sa armas. At nagboluntaryo. Sige, ako ang lalaban sa iyo ng solo. Gayunpaman, kalmadong sinabi ni Chen. Hindi ka karapat-dapat. Ang solo na sinasabi ko ay ako ang lalaban sa inyong lahat. Ang grupo naman ay kayong lahat ang sabay-sabay kong lalabanan. Pagkasabi nito, lahat ay namula sa galit na halos lumuwa ang kanilang mga mata. Ang nangungunang hallmaster ay agad na sumugod ng mag-isa. Bata na amoy gatas pa. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagkasabi nito, hamampas siya ng isang saksak. Umiling si Chen habang tinitingnan siya. Bigla siyang sumipa ng napakabilis. Pinatalsik ang hallmaster na nasa ere papunta sa likuran. Tumama diretso sa mga tao. Boom! Nagkagulo ang mga tao. Ang pasilyo na ilang dosenang metro ang haba ay agad na napuno ng mga nakahandusay na katawan. Walang sino man ang makatayo ng tuwid. Si Zhang Kangding na naghahandang tumakas gamit ang elevator ay nanlambot ang mga binti nang makita ang eksenang ito. Nanlamig ang buong katawan niya. Agos ang pawis na parang ulan. Ito, tao pa ba ito? Naglakad si Chen sa ibabaw ng nagkakagulong mga tao. Habang naglalakad, nakangiti siyang sinabi, gusto mong tumakas, ha? Gaya ng sinabi mo, kahit saang sulok ng mundo, mahahanap kita. Takot na takot si Zhang Kangding. Basa ang kanyang pantalon. Pilit siyang nagpakalma at sinabing, hindi mo ako maaaring patayin. Hindi ka patatawarin ng hallmaster. Nang marinig ito, biglang naging napakatalam ang tingin ni Chen. Mahina siyang sinabi, ang hallmaster na sinasabi mo ay tagalinis lang ng banyo ko. Nang marinig ang mga salitang ito, para siyang nahulog sa isang hukay ng yelo. Agad na nanigas ang buong katawan ni Zhang Kangding. Tagalinis, ng banyo. Kaya pala mukha siyang ordinaryo. Lumalabas na bumalik na siya sa pagiging simple. Walang pag-aalinlangan. Nanlambot ang dalawang tuhod ni Zhang Kangding. Direktang lumuhad. Ginoong Chen, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Handa po akong maging aso ninyo. Oh. Nang makita ang eksenang ito, agad na tumahimik ang pasilyo. Naalala rin ni Chen na sa kulungan. May isang taong nagmamakaawa para sa kanyang buhay na nagngangalang Sun Liangkoy. Naging aso siya sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ay pinayagang magpiyansa para magpagamot. Hindi niya alam kung patay na ba ito o hindi. Hindi niya namamalayang umiling siya. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Zhang Kangding na nasa harap niya. Ang pagpapatawad sa iyo ay hindi naman imposible. Alam mo ba ang larong Old Turtle Crossing the River? Ang pangalan niya ay Longwang. Ang pagpapagawa sa kanya ng Old Turtle Crossing the River, ang pinakaangkop.
Ilang araw nang walang naglalaro nito. Namimiss ko na. Agad na humiga ng patihaya si Zhang Kangding sa lupa. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa pagitan ng kanyang mga hita. Nakataas ang apat na paa sa langit. Gamit ang kanyang likod, gumagalaw siya sa lupa. Kamukang kamukha ng isang pagong na nakatihaya. Sa sandaling ito, wala nang bahid ng pagiging emperador ng underworld si Zhang Kangding. Ngumiti siya ng mapanuyo at sinabing, "Ginoong Chen, ayos na po ba ito?" Tiningnan ni Chen ang kanyang kaawa-awang itsura. Ngumiti, at sinabing, "Hindi masama ang pag-aaral mo. Ngunit gusto mo akong patayin. Ang pagpapatawad sa iyo ay hindi ganoon kadali. Bumaba ka sa unang palapag. Ipagpatuloy mo ang pagkanta." Nag-atubili sandali si Zhang Kangding. Kumaibat ang gilid ng kanyang labi. Sa kanyang puso, malinaw niyang alam na sa ibaba, may ilang libong tauhan. Kung bababa siya ng ganito ang itsura, paano pa siya haharap sa mga tao sa hinaharap? Ngunit nang maisip niya ang eksena kung saan nililinis ng hallmaster ang banyo para kay Chen, tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran. Habang gumagapang, kumakanta siya ng, "Tingnan mo ang kabayanihan ng warlord." Dahan-daang gamulong si Zhang Kangding pababa sa unang palapag. Saan man siya dumaan, nanlalaki ang mga mata ng kanyang mga tauhan. Ang dating walang kapantay na emperador ng underworld na ito ay naging ganito sa harap ng binatang ito. Sino ba siya? Kaawa-awang gumapang si Zhang Kangding papunta sa pinto. Mapanuyong nagtanong, "Ginoong Chen, nasiyahan na po ba kayo?" Bahagyang ngumiti si Chen at sinabing, "Sige na, umalis ka na." Pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. Gayunpaman, hindi pumayag si Zhang Kangding na sumunod. Peke siyang ngumiti at sinabing, "Ginoong Chen, sa hinaharap, kung kailangan niyo po ng sasakyan, tawagan niyo lang po ang hamak na lingkod. Gusto ko pa rin pong maging tsuper ninyo." Doon lang niya naalala na noong dumating siya, nakasakay siya sa kotse ni Chi Chonjiao. Ngayon, hindi niya ito makita, kaya casual siyang sinabi, "Kunin mo ang kotse." Nagmamadaling tumalikod si Zhang Kangding para kunin ang kotse. Ang buong eksena ay napuno ng ganap na katahimikan. Sa gitna ng mga tao, nanginginig na hawak ni Chi Chonjiao ang kanyang telepono. Hirap na hirap siyang i-dial ang numero. "Ginoong Shu, si Chen Pingan ay nakakulong sa Longting. Maaari po ba kayong tumulong?" Ngayon, gulong-gulo ang kanyang isip. Wala na siyang ibang paraan kundi hanapin si Xu Baoshi, ang tanging taong kilala niya na maaaring makatulong. Gayunpaman, nang sagutin ni Xu Baoshi ang telepono, lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Iniisip niyang kumilos na si Kalbong Liu. Nagpanggap siyang hindi nasiyahan at sinabing, "Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Huwag kang magmadali, hahanapin ko si Zhang Longwang para ayusin ito agad." Ibinaba niya ang telepono. Mayabang na isinilid ang telepono sa kanyang bulsa. Naisip niya, bahala na si Chen Pingan sa kanyang buhay. Pero Chi Chonjiao, aalagaan kitang mabuti. Habang iniisip ito, lumapit ang kanyang ama na si Xu Tianlong, chairman ng Tianlong Group, isang bagong umuusbong na puwersa sa Tianhai. At sinabing, "Tara na, maghanda na para sa pagtitipon ng Binibining Ye." Sumigla siya. Sa pagkakaalam ko, ang Binibining Ye Yaoqing ay hindi pa kasal. Nagliwanag ang mga mata ni Xu Baoshi. Puno ng pahiwatig na nagtanong. Ang ibig sabihin ni Itay ay, bahagyang nanliit ang mga mata ni Xu Tianlong. Nagpapakita ng tindig ng isang matagumpay na tao. Dito sa Tianhai, ang maaari lang makipagkumpetensya para maging partner ay ako at si Uyang Hai. At ang Binibining Ye ay isang babae. 9% ang posibilidad na pipiliin niya tayo. Kailangan mong magsikap na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Naiintindihan mo ba? Nang maisip ang pagkakataong makalapit kay Ye Yaoqing, nagumapaw sa saya si Xu Baoshi. Nagtanong siya, kung gayon, paano naman si Uyang Chen? 1 taon na siyang nagsisikap sa tabi ni Uyang Chen. Akala niya ay sa pamamagitan ni Master Ge, madali niyang makakamit ang kanyang layunin. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng problema sa gitna. Hindi siya makapapayag na sumuko ng ganito. Bahagyang ngumiti si Xu Tianlong. "Huwag kang mag-alala. Iimbitahan ni Master Ge ang kanyang nakatatandang kapatid para muling kulamin si Uyang Chen." Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi mabibigo. Sa kanyang plano, muling magkakasakit si Uyang Chen. Sasamantalahin ni Xu Baoshi ang pagkakataon para angkinin siya. At kasabay nito, itatago niya ang relasyong ito. Kahit na malaman ni Uyang Hai, wala siyang magagawa. Nga pala, kumusta na si Kalbong Liu? Nag-aalalang tanong ni Xu Tianlong. Medyo mayabang na sumagot si Xu Baoshi. Si Chen Pingan ay hinarang na ni Kalbong Liu sa Longteng Clubhouse. Hindi na siya magtatagal, nang maisip na maaari siyang magkaroon ng relasyon kina Ye Yaoqing, Uyang Chen, at maaari pa niyang aliwin si Chi Chonjiao, 3 napakagandang babae, hindi niya mapigil ang matuwa sa kanyang puso.
Tumango si Shu Tianlong. Tara na. Pagkaalis pa lang ng kotse sa villa, isang Rolls Royce ang sumalubong sa kanila. Nang makita ni Shu Tianlong ang plaka ng kotse, agad siyang sinabi, kotse ni Zhang Longwang yan. Tumabi agad. Agad na iminaneho ng tsuper ang kotse sa gilid. Dumaan ang Rolls Royce. Nagulat si Shu Baoshi. Kanina, tila nakita niya si Chen Ping'an sa likurang upuan. Ngunit imposible iyon. Dapat ay patay na siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Shu Baoshi. Nang makitang si Chi Chonjiao ito, agad siyang nagbago ng tono. Binibining Chi, pasensya na. Pinutol siya ni Chi Chonjiao. Puno ng saya ang kanyang boses na sinabi. Salamat po, okay na si Chen Ping'an. Nang marinig ito, natigilan si Shu Baoshi. Hindi namatay si Chen Ping'an. Posible kayang hindi siya nagkamali ng tingin kanina. Imposible. Sa sandaling iyon, bumalik si Chen sa Cloud Pavilion Sky Palace. Ngunit pagtulak pa lang niya ng pinto, natigilan siya. Nakita niya si Ye Yaoqing na nagbibihis. At sa sandaling iyon, wala siyang saplot sa katawan. Sa sandaling iyon sa Cloud Pavilion Sky Palace, ayaw na sanang bumalik ni Chen. Ngunit nangako siya kay Ye Yaoqing na sasamahan niya ito sa party mamayang gabi. Kaya napilitan siyang bumalik, gayunpaman. Pagtulak pa lang niya ng pinto ng bahay, muli siyang natigilan. Sa sala, si Ye Yaoqing ay nagbibihis. Nakasuot siya ng isang maikling palda na yakap sa balakang. At iyon lang ang tanging saplot sa kanyang katawan. Ang kanyang pang-itaas na bahagi ay ganap na nakalantad. Nang makita siya nito, medyo nagulat siya noong una. Ngunit mabilis siyang nasanay. Itinaas niya ang isang kamay para takpan ang kanyang bibig at ngumiti ng may pang-aakit. Tamang-tama ang dating mo, kapatid. Tulungan mo akong pumili kung alin ang maganda. Kumuha siya ng ilang damit at paulit-ulit na isinukat. Kailan pa nakakita si Chen ng ganitong eksena? Malinaw niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang ilong. Nagmamadali niyang tinakpan ang kanyang ilong at tumalikod. Nagtatampo ang boses ni Ye Yaoqing na sinabi. Nahihiya ka ba? Hindi mo pa ba nakikita? Tulungan mo na akong pumili. Pinapahirapan mo talaga ako. Muling lihim na minumura ni Chen sa kanyang puso ang Emperor of Construction Workers na si Kai Zhongyang. Nag-aalaga ng alagang ibon sa bahay tapos nakulong pa. Sinabi ni Chen, huwag ka nang magbiro, hipag kita, sa kulungan. Siya ang pinakabata. Ang pagtawag ng hipag ay hindi naman kalabisan. Itinuturing na rin itong paglalagay ng malinaw na hangganan. Natigilan siya sandali, nagtatampo ang boses na nagtanong. Kung gayon, ayaw mo bang kumain ng siopaw na may palamang tao? Agad na naramdaman ni Chen na muling nawala ng kontrol ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng villa. Haha, sa likuran. Tumawa si Ye Yaoqing na parang bulaklak. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Ye Yaoqing na maayos nang nakabihis. Hindi nasiyahan ang kanyang mukha. Nagtanong siya, paano ka magmaneho? Halika rito. Imaneho mo si Hipag. Basta't magaling kang magmaneho. Ipagluluto ka pa ni Hipag. Inagaw ni Chen ang susi ng kotse at nagtanong. Saan tayo pupunta? Tianhai Hotel. Ang aking pagtitipon. Ang Tianhai Hotel ang pinakamalaking hotel sa Tianhai City. Ang pagtitipon ay ginanap sa lobby. Ipinark ni Chen ang kotse at umakyat sila ni Ye Yaoqing. Sa daan, palaging nagmamasid si Ye Yaoqing. Nang makitang hindi nagbabago ang ekspresyon ni Chen, lihim siyang tumango sa kanyang puso. Tunay ngang karapat-dapat na taong pinahiram ng villa ni Kai Zhongyang. Nang makita ang ganito kalaking eksena, hindi man lang siya natakot. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumapit sa braso ni Chen. Muli siyang nagtanong ng may pag-iimbestiga. Kapatid, puro malalaking tao ang nasa loob. Ha, hindi ka ba natatakot? Bakit parang medyo natatakot ako? Pinakalma siya ni Chen. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang sino mang mangangahas na galawin ka. Pumunta si Chen dito ngayong gabi. Bukod sa pagsama sa kanya, para rin kanselahin ang kasal. Bago kanselahin ang kasal, itinuturing na rin siyang lalaking may-ari. Commandant-kindat si Ye Yaoqing. Agad siyang naging isang masugid na tagahanga. Kapatid, napakalalaki mo. Nang marinig ko ang sinabi mo, bigla kong gustong umasa sa iyo magpakailanman at hindi na umalis. Muling napailing si Chen. Biglang umalingaw-ngaw sa banquet hall ang isang galit na sigaw. Chen Ping'an. Agad na nagdilim ang mukha ni Chen. Isang anino ang galit na lumakad palapit. Walang iba kundi si Boss Wang. Ang business partner ni Chi Chonjiao. Nagngangalit si Boss Wang na sinabi. Ikaw na manloloko. Ikaw na kriminal. Nangangahas ka pang pumunta rito para manggulo. Akala ko pa naman isa kang malaking tao. Lumalabas na isa ka lang hamak na magnanakaw na kalalabas lang ng kulungan. Kakainom lang niya ng alak kasama si Uyang Hai. Nabanggit niya si Chen. Hindi niya inaasahang malamig na parang yelo ang mukha ni Uyang Hai.
At sinabi pang nakakadiri ang pagbanggit sa taong ito. Kasabay nito, ipinahiwatig niyang kalalabas lang ni Chen sa kulungan. Kapatid, mukhang nakaharap ka ng kaaway. Pag-ulong na paalala ni Ye Yaoqing. Kumunat ang noo ni Chen habang tinitingnan si Boss Wang na papalapit. Naiinis siyang sinabi, hinaan mo ang boses mo. Nakakabingi. HMPH. Sa isang hamak na taong tulad mo, kailangan pa bang hinaan ang boses? Kailangan kong sabihin ng malakas para marinig ng lahat. Mga ginoo at ginang, ito ang manlolokong ng loko sa akin ng ilang 10 milyong halaga ng kontrata. At nagpakilala pang isang malaking tao. Kung hindi ako nagkakamali, pumunta siya rito ngayong gabi para manloko. Nagbulungan ng mga tao, manloloko. Paano siya nakapasok dito? Tingnan mo ang suot niyang ordinaryo. Siguradong galing sa mababang antas ng lipunan. Boss Wang, dapat may ebidensya ka kung magsasalita ka. Ano ang iniloko ko sa iyo? Tanong ni Chen. Kumaibat ang gilid ng labi ni Boss Wang. Ebidensya. Wala nga siyang ebidensya. Ngunit nang maisip niya, napakadali lang palang makakuha ng ebidensya. Ang iyong pagkatao ay talagang walang karapatang makapasok dito. Nasaan ang imbitasyon mo? Ilabas mo. Tungkol naman kay Ye Yaoqing na nasa tabi. Natural lang na hindi niya ito pinansin. Ang mga manloloko ay pinakamagaling manloko ng mga babae. Ang pagdadala ng isang magandang babae rito para suportahan siya ay mas madaling makapanloko. Wala, sagot ni Chen nang walang pagmamataas o pagpapakumbaba. Ngunit hindi ako pumunta para dumalo sa pagtitipon, kundi para hanapin si Ye Yaoqing. Pagkasabi nito, agad na tumahimik ang eksena. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang tawanan. Isang hamak na taong walang pangalan ay nangangahas magsabi na gusto niyang hanapin si Ye Yaoqing. Kalokohan. Alam niyang darating sa Tianhai si Binibining Ye kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para manloko. Sa di kalayuan, malamig na ngumiti si Liu Yemei. Umiling si Ouyang Hai. Ang taong kalalabas lang ng kulungan ay hindi normal ang pag-iisip. Kahapon, nang makita ko siyang nagsasalita ng nakakagulat, naramdaman ko nang hindi siya tama. Ngayon, mukhang tama nga ang hinala ko. May problema talaga siya sa pag-iisip. Nakasuot ng evening gown si Ouyang Chen. Malamig na nakatayo at nagmamasid. Ang numero 1 kagandahan sa Tianhai sa sandaling ito ay nagpapakita ng isang malamig at di makamundong aura. Kapatid na Ouyang, ito ba ang iyong magiging manugang? Mukhang hindi naman kagwapuhan. Mapanuksong sinabi ni Shu Tianlong. Nagmamadaling itinanggi ni Ouyang Hai. Kapatid na Shu, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ang aking pamilya ay walang kinalaman sa kanya. Lihim na ngumiti si Shu Tianlong. Sinulyapan niya si Shu Baoshi na nasa tabi. Anak, malaki ang pagkakataon mo. Sa sandaling iyon sa pinto, tumawa ng malakas si Boss Wang. Ikaw pa ang karapat-dapat makipag-ugnayan kay Binibining Ye. Alam mo ba na si Binibining Ye ay isang marangal na babae mula sa Imperial Capital? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa salamin para makita kung sino ka? Ang mga salitang ito ay muling nagdulot ng tawanan. Nagulat din si Ye Yaoqing. Pumunta pala siya dahil sa kanya. Marahil ay ipinakilala siya ni Kai Zhongyang. No, total. Hindi madali para sa isang taong kalalabas lang ng kulungan na maghanap ng trabaho. Nagdilim ang mukha ni Chen. Malamig ang kanyang boses. Maaari mong tawagin si Ye Yaoqing para magkaharap kami rito. At saka, kapag tumawa ka pa, hindi ako magdadalawang isip na gawing hindi mo na maisasara ang iyong bibig habang buhay. Nang makita ni Boss Wang ang tingin ni Chen, hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay para siyang tinititigan ng demonyo. Dumaan ang malamig na hangin. Sa isang iglap, hindi siya nang ahas magsalita. Ano? Sa sandaling iyon sa banquet hall, malakas na sumigaw si Shu Baoshi. Bagamat hindi niya alam kung bakit nandito pa rin si Chen. Ang utos ng kanyang ama ay makalapit kay Ye Yaoqing. Iyon ang kagyat na bagay. Agad siyang nangutya. Hoy, Chen, kagabi, sa bahay ni Tio Ouyang. Nagpanggap kang may kasunduan sa kasal kay Ouyang Chen. Ngayon, pumunta ka na naman dito para manggulo. Isa ka talagang taong hindi marunong mabuhay. Pagkasabi pa lang nito, muling nagkagulo ang bulwagan. Kasunduan sa kasal. Paano magkakagusto si Ouyang Chen sa ganitong klaseng tao? Imposible. Ginoong Ouyang. Totoo po ba iyon? Lahat ng tingin ay napunta kay Ouyang Hai. Galit na galit siyang nagngangalit at sumagot. Siyempre peke, ang batang ito ay nagpanggap na isang pantas para gamutin ang aking anak na babae. At nagpakita pa ng kasulatan ng kasal. Agad ko siyang pinalayas sa bahay. Nagmamadali ring nagdagdag si Liu Yemei. Isa siyang manloloko, at kalalabas lang niya sa kulungan. Ang ganitong klaseng tao, kahit anong bagay ay kaya niyang gawin. Ang panloloko sa kasal ay napakadali lang sa kanya. Nangangahas pa siyang magpakita. Nakakadiri talaga. Mga gwardya, paalisin niyo na siya. Nang makita ito,
Malamig na tumawa si Chen. Ang pamilyang ito ay talagang walang utang na loob. Hindi na kailangang paalisin ang mga bagay dito. Hayaan niyo na akong ayusin. Bahagyang ngumiti si Shu Baoshi. Paano niya madaling palalampasin ang isang hadlang na tulad mo? Agad siyang mayabang na sinabi. Hoy, Chen, ngayon, alam na ng lahat na isa kang manloloko. Naiintindihan ko ang mga taong tulad mo. Walang kabusugan. Sabihin mo, paano ka aalis sa paningin ni Binibining Ye? Maaari akong kumatawan kay Binibining Ye para pumayag sa iyo. Naintindihan ng lahat ang ibig sabihin. Sinasamantala ni Shu Baoshi ang pagkakataon para makuha ang loob ni Binibining Ye. May pag-asa na ang pamilyang Shu. Sa sandaling iyon, sa wakas ay hindi na napigilan ni Ye Yaoqing na magsalita. Anong karapatan mong kumatawan kay Binibining Ye? Agad na tumingin si Shu Baoshi kay Ye Yaoqing. Agad siyang natulala sa kagandahan nito. Bakit ba ang lahat ng babae sa tabi ni Chen Ping'an ay napakaganda? Hindi, kailangan ko ring angkinin siya. Pagkatapos, mayabang na sinabi ni Shu Baoshi. Siyempre, ako ang tagapagmana ng Tianlong Group. At saka, isa akong kagalang-galang na bisita na inimbitahan ni Binibining Ye. Hindi ako karapat-dapat. Posible bang ang isang babaeng tulad mo ang karapat-dapat? Mayabang na binanggit ni Shu Baoshi ang kanyang pagkakakilanlan. Sadya rin niyang ginawa ito para maakit si Ye Yaoqing. Tulad ng kung paano naakit si Chi Chuanjiao sa pagkakakilanlan. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Ye Yaoqing. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, nauna nang nagsalita si Chen. Humingi ka ng tawad sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Chen. Sa isang iglap, napuno ng tensyon ang hangin. Mapanghamak na lumingon si Shu Baoshi kay Chen at nagtanong. Anong sabi mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para utusan akong humingi ng tawad sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Oo, pagkasabi pa lang nito, mabilis na lumapit si Chen. Mabilis na parang kidlat niyang sinakal ang leeg nito at inutusang lumuhod at magkawtaw para humingi ng tawad. Agad na nasakal si Shu Baoshi hanggang sa hindi makahinga. Puno ng pagkatakot ang kanyang mukha. Hinding-hindi niya inaasahan na mangangahas si Chen na kumilos sa ganitong lugar. Ang anino ng kamatayan ay gumagala sa kanyang isipan. Ngunit kung luluhod siya, tiyak na masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pinakamabilis na nag-react si Shu Tianlong. Bitawan mo ang anak ko. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Malakas ding nagbabala si Ouyang Hai. Bitawan mo siya. Manggahas kang galawin kahit isang hibla ng buhok ni Ginoong Shu. Siguradong mamamatay ka. Gayunpaman, tila hindi sila narinig ni Chen. Lalong humihigpit ang kanyang pagkakasakal. Hindi na makayanan ni Shu Baoshi. Unti-unti nang humihina ang kanyang hininga. Sa sandaling iyon, humakbang si Ouyang Chen at sinabing, Chen Ping'an, alam mo ba kung nasaan ka? Narito ang lahat ng mga maharlika ng Tianhai.